3, 2, 1, go! Gabi po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Saan ka punta si Calby? School. Calby, punta sa School. school. Klase. May klase ka? Nagkain ka today? Anong food mo? Spaghetti. Masarap o hindi masarap? Masarap. Masarap. Busog ka? Opo. Careful pa na si Chico. Hindi! Hindi ka busog? Masaya ka? Parang masaya ka man. Nag-toothbrush ka? Nice. Makinig kay teacher, ha? Mom, I got one tooth removed. Yeah. Why? Sometimes tooth needs to be removed when they're not okay. That's why you have to take care of your teeth, okay? Yeah, so they are complete all the time. We have to schedule for a dentist na. Sabi ni dentist, kailangan ka daw magpunta ng dentist. Maghanap muna ako ng dentist. When? Nakinig ka na kay teacher? Wala nang face the wall. Wag na mag-face the wall si Calby. Sino pa naga-face the wall? Hindi. Face the wall is okay man. Basta hindi nagakinig. Oo. Si Nathan. Si Nathan din. Nag-face the wall din. Hindi. Nathan beat ako. Ha? Nathan beat ako. Beat ka? Si Nathan? Saan? It's everywhere. Sabihan mo lang si teacher. Ha? Wag mo lang wag mo lang paluin yung friend mo. Ha? Don't do it to my friends. Yeah, but if someone does that to you, sabihan mo lang si teacher, okay? Okay, sabihin mo na, teacher, beat ako ni ha? Huwag ka makipag-away, okay? Okay. Good boy man yan si Calby. Nag-enjoy ka sa school? Today, pala part sa Katanggawan. Barangay. School? Gusto mo dyan magpasok? No. Lipat kita dyan? No. That's a public school. Malapit lang sa bahay. Gusto mo dyan? It's too hot in there. Hindi man. And then there, you can play a lot, marami silang space. Yeah. Gusto mo doon? I-check natin yung school if you like. Then Did si they Chico. playground? Ha? Did they playground? Maybe. Tingnan natin next time. Ask natin si Tito Parts na puntahan natin yung school, okay? Yeah, close to Katanggawa. Close to your home, right? Yeah. Today is Thursday, tomorrow Friday. What should we do tomorrow? Friday night is a movie night. Not so. Wait, nagdating na daw yung sports t-shirts ninyo, sabi ni teacher. For sports. The t-shirt. Why should I do sport? Everyone will do, not only you. Why should everyone do sports? Like what sport? Running, playing, jumping, what else? A lot of stuff. It's gonna be fun. Playing with toys. Toys? Sports, like kahil, soccer, basketball, stuff like that. But what if kids fell down? It's normal to fall down when you're playing. Right? I don't want to be like Kahil when it's gonna fall down and broke his feet. Your seatbelt is okay. Move back. Let me see. Because here I can pull. That's why. Oh my gosh! Akala ko kung sino ang nagsalubong sa akin. Hey!
Siopaw! 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 Hi, how are you? How are you, Siopaw? I love you. So cute. So cute. So... you know sweets are not allowed in the house. Auntie! Sweets are not allowed in the house because your teeth is already black. Look at your teeth. Auntie. I for auntie. Nagdala siya ng garapon na empty, guys. Nagkolekta siya ng candy dito sa opisina. Ay, hindi naman Halloween. Halloween candies for auntie. What is it? Oh, isa-isa lang. Tama na yung isa. Okay na yung isa lang. Huwag mo siya dumadami. Oy, magalit si Tita Glenda. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Napaibot nga nan. Ito, uy. Asa sila? Tulog ah! Early! What's wrong? You could destroy your Christmas for auntie. What Christmas? I didn't destroy it. What is it? Let me see. Look, I decorated auntie's room, but now Chico broke it. Chico, is it true? Now for me, I have to fix it again. It's going to be. You can fix it. Mom, look, copy for my mighty lion. Mighty Lion, the shirt? Show me. Look. Show me, bring. Up there, copy for this. Oh. Hi, Auntie. It's fire. Wow, Mighty Lion. Are you a lion? Come and put it on. You see that Yummy! Wow! Ano nangyari sa kulot mo? Bakit para kang sinabunutan ni... Ano? Boy, ano nangyari sa buhok mo, nak? Nawala ang kulot mo. Ano nangyari? Can you put it on me? Yiga. Chico Yiga. Number 3. And there's a name. Where's the name? Here. Yes. Stratford International School. Correct. Stratford International School pa daw. And it has fire everywhere. There's fire because you're a strong, mighty lion. Show me. Mighty lion. Show you in the camera. Ready, go. Show. Mighty lion. Say. Very good. Yeah. You're gonna do well, ah. You're going to play well, ah. Because you are Stratford. Mighty. Up. Mighty lion. Wow. So, Auntie, go. You're Mighty Lion. Yiga, number 3. Wow. Hi, Nak. Hi, Mayumi. Hello, Mayumi. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Let's go outside. What? Mainit pa, Kalbi. Kalbi? Not my No, not yet. Let's leave the door open so we can see the outside. Then I have to turn off the aircon lang. Yeah. Let me go. Bye. Airplane. Is it going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6? Is it 6? Something. Hoy, hoy. That's a toy. Toy. I'm going to do it. Dahan-dahan lang tayo kay mainit pa. Run! Oh, may aso ha. Kalbi, may aso. Chico.
Dito kami nagkakuha ng tubig namin, guys. At nung pumili kami ng mga bahay dito, isa sa promotion nila is libre yung tubig for 3 taon. So ngayon, libre pa yung tubig namin, wala pa kaming water bill. Pero after 3 years, mababayad na kami. Ang kuryente ko naman, alam nyo ba guys, speaking of kuryente, they will build soon, love. Speaking of kuryente, nagsimula kami dyan sa bahay, sobrang kasagsagan ng init sa Jensen. Awang-awa ako sa mga bata kasi pawis na pawis sila. So, sabi ko kina auntie, dun sila magstay sa living room na lang. So, yun yung ginagamit ko, which is 2 horsepower yung nasa living room. Then, 1.5 horsepower yung nasa bedroom ko. Then, window type sa mga bata. So, yung 2 horsepower pala guys, grabing kumain ng kuryente yun. Imagine nyo, dahil lang sa living room, pero almost everyday kasi naka-on yun eh. Except sa gabi, kasi pag gabi nasa kwarto na. Pero tumakbo talaga yung kuryente ko guys ng 9,000 pesos tumataginting. At nasaktan ako ng bongga sa budget ko ng mga first 2 to 3 months namin dyan sa bahay. Pero ngayon, nakahanap na ako ng way. Tara! Tara na! Kalbi, tara na. Tara na. Gaaway na naman sila, guys. Oo. Balik na lang tayo. Tara na. Chico, balik na lang tayo. Ako, I want to buy snacks. I want to buy my own snacks. Look at him. I will look for juice. So anyway, after nung 3 months, sabi ko hindi pwedeng ganito lagi yung budget ko sa kuryente. Kasi malaking bagay yun, pagkain pa yun namin ng mga bata sa bahay. Ngayon, sabi ko kailangan ko siyang hanapan ng paraan. So nag-research ako about dun sa solar. Okay naman yung solar. Pasok naman talaga, lalo na yung merong battery. Kasi talagang magagamit mo siya kapag may blackout, may kuryente ka pa din. Pero kailangan mo din mag-budget at magbagsak ng malaking halaga. So, solar sa bahay ko, magsisimula ng 300,000 pesos guys. Kasi walang utang sa solar. Not unless meron akong credit card na ganun kalaki, pwede kong ibayad. Tapos pwedeng i-0% interest kung merong mga ganung offer. Pero like I said, mabigat talaga siya. So sabi ko kailangan namin mag-budget sa kuryente. Kaya ang nangyari, tama-tama, bumalik na yung okay na weather ng Jensen. Nalimit namin yung aircon sa labas. So pag natutulog yung mga bata during daytime, Mama is holding the phone. Dito na lang sa kabila. So ang nangyayari, dun ko sila pinapatambay sa kwarto ng mga bata. Kasi ano lang yun, window type. Kahit na naka full whole day yun, mura lang sa kuryente. So nung di na masyadong ginagamit yung aircon sa living room, tumakbo yung kuryente namin ng 3,000 to 5,000 pesos. Mabigat pa din, lalo na pag tumakbo ng 5,000. Pero sabi kasi na doktor ng mga anak ko, lalo na yung mga bata guys, maubuhin sila. Ay hindi na daw talaga luho ang aircon ngayon, lalo na sa sobrang init. Kundi ano na siya, it's a necessity. Lalo na dito sa Jensen. So pag hindi pa kayo nakapunta ng Jensen guys, sobrang init talaga. Marami yung mga nagtatrabaho. Kasi sunod-sunod na yung paggawa ng bahay. So maglalakad kami ng mga anak ko, bibili kami sa tindahan ng mamimerienda nila, walking na din. Para kami ay, hello! Para kami ay makapag-banding. My friend! Good afternoon, my friend! Look at me! Oo. Huwag na magtakbo, Chico. Calvi, Sige. Calvi. Laka, Nag-arf-arf siya. Hawak ka kay Chico. Shit! Hawak ka kay Chico. I'm going to throw stone to that dog. You see? Come. That's what
what to get. Kasi yung mga aso dito sa amin, guys, Mom, but we mga ano, a stick. nangangagat. Mom, we didn't get a stick. It's okay. We can find a stick here, right? So, dapat marunong ka rin magtakot sa aso. So, Ano, nak, no? Huwag yan, bakal yan. Halika na. Huwag, gani yan, bakal, gani yan. but you can beat a dog. No, it's okay. So we cannot use a stick? Why? Pwede man magamit ng stick, pero bakal kasi yun. Iwan ko na lang kayo sa bahay, be. Go back to the house, be. Go back, you go back. Quickly. Wala ka. Someone will get you there. No more crocs for you, Calvin. Dahan-dahan ang dumadami dito. Yung mga tao. Maganda din kasi yung security guard namin dito, guys. Day and night. Walang tulugan. Session. Mom, there's no celebrate. What do you mean security? Hello! Not listening, naughty, shouting. In the night? Since andito na rin naman tayo, guys, at kasama ko yung mga anak ko, naalala ko, pagdating ko galing Palawan, merong nag-message sa akin ng private message. Bigyan ko daw ng atensyon yung pagdisiplina sa anak ko ng guro ng anak ko or kahit na sino na binibigyan ko ng permission na disiplinahin yung anak ko. Yung pagdidisiplina ay face the wall. Okay? So, nung nalaman ko yun, guys, kinausap ko yung mga taong involved at ako ay nakipag-usap din sa teacher ni Calby. Kasi dahil gusto kong malaman mismo kung ano yung nangyayari kasi sa bunganga ni Calby mismo nagsabi. Okay po. It's not my choice, it's your teacher's choice. You have to listen and respect that. So, kinausap ko yung guro kung ano yung sinabi ni Calby na face the wall. Okay? So, I want to be very clear. Chico. What do you mean? Chico. I want to be very clear, guys, when it comes to discipline for my children. Mom, what's this Mamaya i-share ko one? sa inyo What's kung ano this yung one? stand ko about sa ganyan. So, ito na yung tindahan. Narating na namin. Mga 5 minutes na lakad. Mom, we are getting the handle. Chico, what do you want? Ba, nagtanong pa. Akala mo naman sa kanya galing yung pera, oh. Oh, mahulog kayo dyan. Malalim yan. We want to see. Dito lang tayo, oh. Calby, dito tayo sa tindahan at sa bahay. Oh, ano sabihin mo? Ano sabihin mo? What did you throw, Chico? Atago sa seed. He threw the kasoy seed. Now what are you going to do? He threw it down. Mushroom. But I don't see where. Asan ang partner, anak? It's not a kasoy seed, oh. Oy! Kasoy seed. Oh, wala na, oh. Wala kasoy seed na, oh. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Oh, Galing. Wala kasoy. walang nakasoy. Oy. Oh, anong gusto mo? Anong piliin mo? Malipay sila basta mag-ingon kung magadtuming tindahan. Malinaw mga panapod sila. I want candy. Wag candy lang, biscuit lang. Anong may juice kayo dyan or anything na mainom? Hindi yung para sa ref? Pang bata? Hansel's po? Okay. Yan, pwede. Hansel strawberry. Dalawa po niyan. Tuwang-tuwa yan sila, guys. Wow. Look, if I say wow. Tapos, ano pa? Another wow. Be, akin na ate. Tsaka isang Hansel kay Calby. Isang juice kay Calby. Calby, isang juice sa'yo. Up. Thank you. Bago magkuha, anong sabihin? Tagalog. Salamat po. Salamat po. Tsaka isang,
Up. Pwede na sa iguan. Salamat po. O, Chico, pili ka ano sa'yo? Ito, tsaka ano pa? Biscuit mo. Biscuit, anong biscuit? Cupcake or Hansel? Anong gusto mo? Cupcake sa'yo? Hansel. Hansel na lang din daw sa kanya para hindi sila mag-away. O, magkano, Calbi? Magbayad ka, anak. Saan ang pera mo? Pera mo? Pera. Bayad. Pera. Mom, I want to give the money. Okay, be. Buksan mo muna. 40 tanan. Opo, 40 pesos daw. Where's the 40? 100 yan. Bigay mo 100 para may sukli. Uy, marami pera. Oh, bigay mo. Ito po. Sabihin mo, ito po. Ito po. Oh. Oh, wait. May sukli ka pa. May sukli ka pa. May sukli ka. One more? No, no, no. Change, change. Sukli. Oh, wait. Wait lang. Magkuha pa si tita ng change. Oh. Ano sabihin mo? Salamat Naka-sorry. Okay. Oh, ilagay mo na sa pitaka. Ay, ginatagalog ko na po eh. Hindi pa sila masyado marunong pero gina-practice ko na. Mas okay pagod Bisaya. Diretso ko, isang taon ko muna dito sa international. Tapos baka ilipat ko sila sa public. Magkano nga ni grade sa sunod? Mag-grade 1. Ate, sabay sa akin. Grade 1 po to sunod to eh. Ari preschool, Kinder pa. nursery. No, he's not nursery. Play school. Play school. Yeah, but next year he will be nursery. Oh, say na. Paalam po. Say na. Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye po. Hindi ka, balo naman. Hindi nagalit na pang Tagalog. Ginas lang. Ano to? Tindahan. Chico, say bye-bye tindahan. Buy medicine for you. Buy bandagan. Bandagan. Tindahan. Alam ka, uy. Sige, lakaw sa ngise. Salamat. Oh, gani. Oh, dahan-dahan lang. Itapon ni Chico yung kasoy. Wala nang kasoy. Andun, oh, itapon niya. Oh, I don't see. mahulog ka. I don't see. O, tara na. Hayaan mo na yung kasoy. No, it's already Be, there. ako na maghawak ng tsinelas mo na bitbit. Nagbitbit ka pa ng tsinelas, isang piraso lang. Go. Then you don't fall with Zaya. You share your snack to auntie na. Reklamo pa. That's impossible. Uy, impossible ka karon. Oo, may sasakyan. Oh, wait, dito muna. Padaanin mo muna yung sasakyan. I want this. Why is it so? Ano man? O, tara. Galing man yan sa fridge. Tara na. They don't put this in the fridge. They do. No, it's gone. Ha? Then it will melt. It has to melt because if it melts, it will call it O, dito lang, dito lang. Dahil na. Doon na kayo magkain sa bahay. Did you go right here? No, doon sa kabila. Oh no, now where is it going to swim? It will swim far away. Bit-bit ni Chico, guys. Oh my gosh, I think you remember last time Mom we went to that river? Oh my gosh, I think it's gone away. Ha? Sa Africa. Ingat! Hello. Hi. So you're going to put it in the fridge? In the fridge? Yes. O, tara na. Walk faster so you can eat at home. Dali. You sit outside of the house and you eat your snack. Tara. Sarap. Wow. May merienda si Chico. Wow. In her snake. May merienda din si Calbi. Wow. Oh, happy yan si Calbi. Masaya yan, be. Patingin ang mukha. Wow, masaya. Masaya ka? Wow. You like Mama come home? Mama come home early, then we walk to tindahan lang. Ha? Mabait man yan si Calbi. Mag-listen man yan kay teacher. Right? I need to train. Mom, tomorrow it's nice and pack Walk properly. my lion shirt. Then I will check. I will ask exam. Nabibigatan na si Chico, guys, pero ayaw ibigay sa akin. Ayaw magpatulong. Ganda naman ng sunset. You don't have to. Ako, maghingi ako sa'yo. Bigyan mo ako.
but they didn't give you. But you're going to share with Mama? Yes, and me. You will share with me? Oh, salamat po, Chico. Hansol. Hansul. Hansul. Not stick together. Mm. Sana Masarap yan, anak. Strawberry. Tana. Kaya mag-uwi na tayo. This is the photo of our home. Opo. No. Nagtakbo na si Calby, oh. Because we were alone. Masarap? Salamat po. Sarap. Masarap, Chico. Phew. Ubus na. Eh? Ubus na. Thumbs up. Chico, I'm going to... Hey! Yummy! Hoy! Hoy! Ba! Kahit saan na si Yumi naabot, guys. Ito yung mga anak ko nanonood ng Jessica Soho. Isa sa way para matuto sila ng Tagalog ay Jessica Soho, GMA. So, bukod sa pagsasalita ko ng Tagalog sa kanila, pinapanood ko sila ng TV na Tagalog. So, pilitan yan, guys. Mas much better na yung Tagalog ni Calby ngayon, na. Si Mayumi, oh. Okay. Ayan, guys. Ako ay nakauwi na din at maaga ako nakakauwi lately kasi ako ay bumabawi sa bahay kasama ang aking mga anak. So kami ay nagbabanding-banding kapag pagkadating ko ng trabaho alas 4, napagod ako kakahawak. So ganyan na lang. Masyadong ano eh. Okay. Anyway, I wanted to talk to you guys about this thing. Kumakalat na issue, kumakalat na mga video. Ayan, kumakalat na issue tungkol sa pagdidisiplina sa mga anak ko. Marami ako nakita nag-comment, maraming nag-message at nagsabi na minention nga raw sa vlog ni Auntie Christine ang tungkol dun sa pagdisiplina kay Calby sa anak ko. So, nalaman ko na ang totoong storya noon, hindi naman sa para matapos na at wala na kayong, para madaling masundan ng iba na hindi nakarinig nung pinag-uusapan na pagdisiplina sa mga anak ko. Pag-aaral nila, tinatanong din sila ni Auntie. Turned out, last time na wala ako at nasa Palawan ako, nagkwento si Calby kay Auntie na siya ay dinisiplina sa school. Yung pagdisiplina sa kanya ay face the wall nga. So ngayon, medyo concern yung kanilang auntie na baka mamaya ay hindi na nakakapag-aral ng maayos si Calby kasi maya-maya merong pa face the wall. So for me as nanay, kinausap ko naman agad yung guro. Magtanong ako kung anong nangyari, kung bakit nag-face the wall si Calby, kung ano yung instance na ano yung rason kung bakit nga siya nabigyan ng punishment. Okay? So let me be very, very clear with you guys. Ako as nanay, pumapayag akong disiplinahin yung anak ko ng mga tao na involved and invested sa buhay ng mga anak ko. Number 1, yung nanay ko, lola ng mga anak ko, pwede. Si Auntie Christine, ikalawa, pwede. Never kong kinwestiyon. Yeah. Tomorrow pa ang Friday, anak. Hindi pa ngayon. Wag na po. Sige na. No po. Sige na, maligo na. Mag-play na kayo sa shower. Oh, sige na. The toys are in my bathroom. There's toys in my bathroom. Sige na. What kind of toy? The one that Chico plays with. Sige na. So anyway, yun nga. Sabi ko ay... Mommy, I'm not even watching. I'm coming, Calby. I'm just finishing something. So, ako bumapayag ako sa pagdisiplina. So, anyway, nalaman ko na ganun nga ang nangyari. So, nagtanong ako sa teacher, bakit po parusahan si Calby ng ganun. So, eto guys, hindi lang naman yung teacher ang may alam na ganitong behavior ng mga anak ko. Ang mga bata po ay meron talaga silang mga tinatawag nating face. Merong 2-year-old face,
merong terrible 2, which is for me as nanay, totoong-totoo kasi nakita ko yan nung nag 2 years old si Kahil, hanggang 4 or 5 siya. Nakita ko yan kay Calby, nakita ko yan kay Chico, at hanggang ngayon guys ay talagang tinitest ni Chico yung patience ko. So anyway, ilang beses na din talaga tinetest ng mga anak ko yung patience ko. Si Calby naman iba yung ugali ng anak ko na nakikita ko na minsan talaga ay kailangan siyang pangaralan. Okay? So, hindi ko nagkikwento sa inyo kung ano yung naging behavior. Hindi naman siya ganun kagrabe. Pero hindi din ganun kagrabe yung disiplina ng teacher. It's an appropriate punishment for my son's behavior. Hindi siya ganun kagrabe but it's wrong. Okay? Hindi siya ganun kalala na misbehavior ng bata, pero it's a bad behavior. It's something that we have to cut immediately. Okay? So anyway, it involves the listening. So kailangan makinig sa mama, makinig sa lola, makinig kay auntie, kay ate Boji, or kung sino man yung mga nakakatanda na all they do is to take care of them. So I had to explain that one to Calby. So kinausap po yung teacher, the teacher explained to me, and I am actually grateful. Actually guys, sobrang grateful at thankful ako na we still have teachers who are not scared to discipline the children. Like I said, appropriately. Okay? Hindi ko sinasabing lahat ng klase ng punishment ng mga teachers natin, agree ako. Pero sa case ng teacher ng anak ko, I don't have a problem with it. In fact, I do support na kapag merong, kapag nag-misbehave yung bata, immediately kailangan siyang bigyan ng kaakibat na punishment. And then, to make that more effective, for me as nanay, gusto ko na sabihan ako agad ng guro para may follow up ako sa bahay. Para makausap ko agad yung anak ko kung bakit siya nagkaroon ng punishment, kung ano yung ginawa niya, kung bakit mali yung ginawa niya, at paano siya magiging better as a person, as a student. Okay? So, yun yung aking stand doon as nanay. So, about the face the wall punishment, again, wala po akong problema dyan. Nag-usap na kami ni Auntie Christine and explain ko na kay Auntie na si Calby talaga ay merong manners na kailangan naming putulin as soon as possible. At alam ni Auntie yan, si Auntie ang klase ng nanay, second nanay ng mga anak ko na hindi nagto-tolerate ng bad manners. She knows how to discipline my children very well. Iba ako magdisiplina, iba din si Auntie magdisiplina, pero it doesn't mean na I disagree. Okay, I gave permission to Auntie to discipline my children ever since nung nagtungtong na si Auntie sa amin ng 2-3 taon. Kasi nakita ko si Auntie has a heart of a mother. Yung puso ni Auntie ay nanay yung pagkapuso. Alam niya paano i-handle yung mga bata kasi nanay din siya. Alright? So anyway, like I said, ayan. Anyway, like I said guys, maayos na yan na usapan kung sino man yung nagpapakalat ng mga issue, nagpapakalat ng mga chismis dyan. Si Auntie po ay maayos po yung kanyang kalagayan. Yung mga bashers, mga haters, mga fake accounts na nagme-message kay Auntie, tigilan nyo na po yan. Wala po kayong mapapala sa ginagawa ninyo. Auntie is a family to us. Alam na alam ni Auntie yan. Hindi ko kailangang i-explain sa inyo lahat ng mga ginagawa ko para sa pamilya ko. Hindi ko kailangang explain sa inyo lahat ng ginagawa ko para sa kay Auntie or para kahit kanino. Those things are between me and Auntie Christine kung paano namin hinahandle ang lahat. Pero for you guys, you have to realize na for a person to stay with someone ng matagal, 4 na taon, 5 taon, just look at the brighter side of that. Okay? Masyado tayong may mga viewers may mga viewers na masyadong nag-aantay ng kamalian, masyadong nagpo-focus sa mga maling ginagawa ng isang tao. Hindi nila nakikita yung long-term benefits, hindi nila nakikita yung mga tamang nagagawa. Kaya nga ito yung mensahe ko sa mga nakakakita lang or nanonood lang or nagpupuna lang ng negative. Abangan ninyo kasi madami pa kayong makikitang mali sa buhay ng isang tao. Marami pa kayo makikitang mali sa buhay ko. At kung yan lang yung gusto niyo laging punahin, hindi po kayo matatapos kasi hindi po ako perfecto. I have my mistakes. I make bad decisions as well. Katulad ng iba, katulad mo din. Okay? Kasi ako kahit na
tamaan pa ako ng kidlat, alam ko wala sa atin dito ang perpekto. Lahat tayo at some point in our life nagkakamali. Lahat tayo at some point in our life, we make decision na we only know why we did that. Okay? We are the only one who knows kung bakit tayo nagde-decide ng ganito, ng ganyan, kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Alright? So anyway, cleared na yun, guys. My children are being punished sometimes in school and I'm okay with that. I communicate with the teacher na punishing and punishment for my children are okay. I'm not against that as long as it is an appropriate punishment, as long as I am informed immediately so I can also follow up the behavior at home, as long as it doesn't really affect too much of their learning. Kasi meron namang klase ng punishment talaga na okay eh. I've been a teacher for like 9-10 years sa Thailand. And I also know na mahirap talaga, guys, magturo. Mahirap mag-alaga ng bata. Yan ang pinakamahirap. There's no words. There are no words to explain kung ano yung level ng difficulty, ano yung level ng challenges na natatanggap namin as teachers or as caretaker or as major guardian ng mga bata. Okay? So once again, you guys, sana matapos na yung usap-usapan na yan. I don't have anything about face the wall na punishment. At yeah, I'm okay. My kids are happy. Their behavior is actually better. Nag-usap kami ng mga anak ko. My kids are very vocal about how they are being treated. Kahit si Kuya Kahil ay very vocal din. So far, so good. My priority for my children is for them to be happy. Okay, yun lagi yung priority ko sa kanila. The rest, I don't really care much. If my children are happy, they are healthy, the other things I can deal with them one by one. Ayun. So once again, guys, maraming salamat. Sana okay kayo ngayong araw and maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo. We'll see you guys on the next episode. Much love from the Yikas.